Hello Kathden fans! Ito na ha, may pasilip si Sir Alden. Tapos, kaliwat kanan, pareho na naman sila may mga endorsement items dito mga kasambreros, no? Or TV commercial items mga kasambreros. So, unahin ko tong kay Kath ay parang behind the scene ito, no? Ng isang TV commercial na naman na ginagawa ni Ma'am Kath mga kasambreros. So, dito ay parang meron siyang isang kasamang girl din na kulot siya mga kasambreros, no? Na maganda rin po mga kasambreros. So parang dito ay nag-acting sila. Tapos parang part ito nung na-flash natin nakaraan parang Colgate, something like that, no? Yung kanyang TV commercial na ito. Tapos green screen lang yung back portion mga kasambreros. Tapos naka-red dito si Ma'am Catherine mga kasambreros. So part nga ito, no, ng kanilang parang Colgate na na-flash ko nung nakaraan, pero siya, mas maikli lang yung doon, tapos ibang angulo din po at saka ibang actions ang kanyang ginagawa at that time. So dito naman ay iba naman din mga kasambreros. And then ito, so next item natin mga kasambreros, so hindi rin nagpa-uli si Sir Alden, no? Kasi yung endorsement niya para sa BDO mga kasambreros ay nag-post din po, no, ng kanilang bagong tawag dito, endorsement photo mga kasambreros with caption. Dito po ay naka-blue si Sir Alden mga kasambreros. Tapos parang tinitingnan niya yung parang tablet, no, something like that mga kasambreros. So ito po ay kanina lang nila ito pinost mga kasambreros, no, kung kaya sinasama natin sa ating vlog ngayon. 3 hours ago, pinost ni Sir Alden ito mga kasambreros. Sabi niya sa kanyang Facebook account, nakatag ang BDO. Sabi niya, ang dami kong pangarap for my family and me, kaya dapat tuloy ang plano kahit anuman ang mangyari. And because I love them, meron akong life insurance galing BDO Life. That's my plan B. Kayo ba guys, may plan B na ba kayo? Punta lang sa kahit saang BDO branch to talk to any BDO Life financial advisor today. So BDO Life tapos plan B. So ito yung kanyang tapos may picture siya nakasama, of course, yung parang tinitingnan sa tablet yung picture nila na buong family mga kasambreros. So ang cute lang, no? May plan B. So dapat dito talaga na-realize ko may plan B dapat mga kasambreros. So kung hindi lang maasa sa isang nagtatrabaho, dapat may iba't ibang source of income kasi in case ng emergency or something mga kasambreros. And then ito, so may pasilip na si Sir Alden mga kasambreros doon sa Heritage, no, yung McDo niya. Iba yung kanina ito ay iba rin po na angulo mga kasambreros. So may pasilip na siya doon sa parang bubuksan na na McDo mga kasambreros. So tapos parang laking ang taas nung nung parang harang mga kasambreros. So sabi ni Kasambrerong May, kaya pala tinawag ito na Heritage kasi nga parang old style mga kasambreros. So which is nakita natin, no, parang kakaiba nga siya mga kasambreros. Hindi siya yung typical na parang semento tapos kulay red mga kasambreros. Ito talagang siya, lumang bahay na ginamit. Kaya pala lumang bahay yung ginamit nila dito sa Barangay Kanluran ito mga kasambreros, no, sa Santa Rosa, Laguna. Ang galing, no? Ang galing ng kanilang parang ang galing ng konsepto dito mga kasambreros kasi hindi yun yung typical na nakita natin na modernized ba na parang isa lang kasi ang kulay ng di ba, ng McDo. Red, tapos may yellow, and then pa yung logo lang talaga dito yung parang ginaya ng team ni Alden mga kasambreros. So ang cute, no? Grabe, iba talaga yung creativity, no, ng team ni Sir Alden din mga kasambreros. So ito yung sasabi na you're not settling for ito yung usual lang, yung ordinary, yung the same, parang ganun. So may mga talaga, may mga kakaibang adventure at saka kakaibang sipa yung mga ginagawa ni Sir Alden. So kagaya naman ginagawa niya, no, na producer, director, actor, and so on mga kasambreros. So ang music festival na naman, meron na naman siya mga kasambreros, no.
So yun po, no, talagang good job Sir Alden. And then ito, next item natin mga kasembreros, si Mami Min at saka si Ma'am Catherine mga kasembreros, no, nakakulay blue din sila dito, tapos naka-glasses mga kasembreros. Tapos may unang caption dito na kaya pala sobrang blessed no Miss Catherine Milado, mapagmahal na anak, Happy Mother's Day. So ito po ay parang matagal na, no. Ito po ay part ng kanilang vision, iVision Center or Ideal Vision na picture mga kasembreros, na kung saan silang dalawa ang brand endorsers mga kasembreros. So si Mami Min at saka si Ma'am Catherine mga kasembreros. So it was Mother's Day, no, na pinost ito ng isang fan, pero yung Ideal Vision ng TV commercial or brand endorsement nila mga kasembreros ay parang ginamit lang nila itong video or picture ni Ma'am Catherine para sa Mother's Day special or greeting mga kasembreros. And then ito, so may ibang so ito pala, no, sorry, hindi ko nabasa yung parang caption ng takdo na pasilip ni Sir Alden mga kasembreros. So meron siyang caption medyo mahaba lang siya mga kasembreros yung kanyang caption, pero sabi niya dito ay takdo sa Barangay Kanluran, Santa Rosa update, first look, no. So pareho kanina, no, Kita Kits or Kit Kats. Ito na yung unang pasilip or silip sa magiging itsura ng bagong McDonald's Barangay Kanluran malapit sa simbahan. Makikita sa 3D rendition na may halong modern at heritage-inspired design, bagay sa classic vibe ng lugar. Matatandaan na nagkaroon ng groundbreaking ceremony last July 24 led by Mr. Alan Richards. At ito na ang susunod na update sa project. Stay tuned for more developments dito lang sa page. So, KitKat Adventure. No, so yun siya mga kasasang pangalan ng page nila. So, hindi ko nabasa kanina. Sorry po. Then ito, next item natin mga kasembreros. So, si Ma'am Catherine, no, parang may picture siya dito na sobrang ganda. Tapos medyo mapula-pula yung kanyang yung kanyang talukap, no, mga kasembreros. Yung kanyang, hindi naman siya eyebrow, hindi siya part ng eyebrow mga kasembreros. Pero yun siya parang part ng eyelid mga kasembreros, no. Itong ito yung sa mata ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos naka-close up siya. Sobrang ganda ni phenomenal box office cinema queen, of course, as expected mga kasembreros. So sobrang ganda, sobrang Latina kumbaga pa ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros. So and then ito last item natin. So yung Sting pala, meron pala silang parang promo, no. Parang sabi nito 2 days na lang, parang 2 days na humataw na kayo papuntang TikTok app para sumali sa Sting Lang Yan Challenge. Follow Sting on TikTok para makasali. So, search lang po sa TikTok yung Sting Lang Yan Challenge mga kasi maging isa sa 3 lucky winners ng motorcycle at 20 consolation prize winners na exclusive Sting merch. So, hanapin sa mechanics ay hanapin lang daw ang Sting Lang Yan TikTok filter using the hashtag Sting Lang Yan Challenge. Tapos videohan ng sarili na gumagawa ng everyday tasks na with hataw energy, trabaho, college life, sayawan o kahit ano pang gawain na pang araw-araw. So i-post using the hashtag Sting Lang Yan or hashtag Sting Lang Yan Challenge at itag ang Sting Energy Drink.ph or PH mga kasama. Siguraduhin nakapublic ang account at ang post. So yun po, no. So may may 3 mananalo ng motor mga kasembreros at saka 20 na tao na mananalo ng consolation prizes mga kasembreros. So yun po siya. Alright, so next natin Katin items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 30, 2025. Thursday na po mga kasembreros, no. Meron pang 31 ang October. So bukas ay 31 na po mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang kulit nito ha. At saka ang ganda mga kasembreros. Ang title po natin, Iyo Ko Ang Tenga. Psalms 31 verse 2. Bow down your ear to me. David speaking to God. Deliver me speedily. Be my rock of refuge. A fortress of defense to save me. Not
napakaganda po nito mga kasembreros. Ito po si King David ay nailagay natin yung ating pwesto. Kapag sasabi natin na si King David, pwede natin ilagay kaagad yung ating pwesto sa posisyon ni King David mga kasembreros na nananalangin sa kanyang Diyos, no? Ang Diyos na buhay, ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob mga kasembreros, ang Diyos ni Moises, ni Jeremiah, ni Prophet Ezekiel, ni Samuel, and so on mga kasembreros. So, ito po ay ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at makapangyarihan sa lahat. So, matindi at saka heartfelt na panawagan, panalangin ni Haring David mga kasembreros sa Panginoon na kung saan ay itinuturing niya parati na si Lord ay ang kanyang pinaka-source, no, main source of refuge, yung kanyang tanggulan, yung kanyang yung kanyang kanlungan mga kasembreros, no, shelter at saka matibay na muog, kumaga pa matibay na lugar mga kasembreros at kalakasan unang-una sa lahat mga kasembreros. So kagaya ni David, lahat po tayo ay nagkakaroon po ng challenges sa buhay, maaring sa finances, maaring sa relationships, no, wala kayong hindi kayo nagkakasundo ng yung magulang, asawa, kapatid, kaibigan, and so on. Maaring sa ating mental aspect, no, parati tayong anxious, parati tayong namamroblema, parati tayong nag-iisip, no, ng malalim mga kasembreros. And by the way as a sort of hindi lang siya mental awareness, pero action na dapat natin gawin para mapanatili ang ating mental sanity mga kasembreros, yung stable yung ating pag-iisip. Ang talaga effective po talaga ang pagbabasa ng Biblia mga kasembreros. Walang libro sa buong mundo ang pwedeng papantay sa power ng salita ng Panginoon mga kasembreros. Ako po ay buhay na testimony, buhay po akong patotoo na ang salita po talaga ng Panginoon kapag meron kang down ka, kasi talaga mahalaga ngayon ang mental aspect, no, dahil nga sa pagpanaw ng anak ni Kuya Kim mga kasembreros, talagang na-bother ang buong social media mga kasembreros na kailangan palagaan natin yung ating social aspect, ating mental aspect mga kasembreros. And yes, ang sabi ng iba, pwede kang magbakasyon, pwede kang kumausap sa iyong kaibigan, pwede kang magliwaliw, pwede kang gawin mo to, gawin mo yan. So, tama naman ito, pero hindi ito, hindi ito permanent na solusyon kasi. Paano pag wala kang pera, hindi ka makapagbakasyon, di ba? Paano pag wala kang pera, wala kang, parang unlike sa Biblia na kapag, and of course, no, maganda naman talaga na kinakausap tayo ng ating mga kaibigan, meron tayong kasama sa bahay. Yung kasama sa bahay, number one po talaga iyon mga kasembreros, na dapat meron po tayong kung maaari nga lang sa kwarto ay meron kang meron kang kasama mga kasembreros kapag meron kang mental health issue. Talagang yun po yung parang nakita ko na napaka-effective din nun mga kasembreros na may kasama ka dapat sa kwarto. Kasi hindi mo malalaman kasi yung isip ng kung anong gagawin ng taong may problema sa mental aspect. So kung kaya mainam talaga na meron siyang kasama sa kwarto, and dapat yung may kasama sa kwarto ay naka-revolve or umiikot sa Panginoon mga kasembreros ang kanilang routine, like mag-Bible study, kailangan mayroong worship, kasi ang ating isip po ay kailangan may protection ng Panginoon. Ito yung isasabi natin na may mga bagay na hindi natin kaya, ibigay natin sa Panginoon. Ito yung mga kasembreros, yung ating mental aspect. Kailangan surrounded ito ng Spirit ng Panginoon, ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako, ng kanyang pag-ibig, no, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang awa, and so on mga kasembreros. So walang ibang kayang magprotekta ng ating isip mga kasembreros, yung Panginoon lamang. And of course, no, yung mga taong ginagamit niya, let's say mga anak niya, na mga kapwa-tao natin, kapwa mananampalataya, kapatiran sa church, magulang, kapatid, and so on. So, sila yung gagamitin. Pero, of course, no, parang contribution mga kasembreros sa pagpapalakas ng ating mental sanity kapag meron tayong mga kaibigan, may asawa, may kapatid, may so on, at saka may kasama sa bahay. And most especially, dapat ay malakas ang pananampalataya mga kasembreros sa hindi na pwedeng hayaan lang natin mga kasembreros, kasi delikado, no, yun yung parang perception at saka conclusion ng mga taong nakarealize, no, dun sa nangyari niya kaya Eman,
Kasi mag-isa lang siya sa kwarto no? Kasi independent na siya. So may mga pahiwatig na rin siya na ginawa mga kasembreros no, na hindi ko na lang po i-detalye. Pero and marami pa actually dati pa may mga tao rin nag-suffer ng mental kasi ako may pinsan ako na may share ko lang, may pinsan din ako mga kasembreros na hindi kami close kasi ako ay lumaki sa Cotabato doon sa Sultan Kudarat, tapos siya naman ay lumaki dito sa kanilang lugar no. Pa pinsan kaming buo pero malayo mga kasembreros, at saka hindi kami close as in nagkausap na kami one time, ilang taon na siyang 19, 20, something like that mga kasembreros no. So yun, yung sa kanya naman ay parati siyang nakakarinig ng mga away, ng dito ng mga bad words no. So parang yun, nagpakamatay siya mga kasembreros. So nagsilbing lesson din yun sa akin at sa amin mga kasembreros no. Nakakalungkot man, pero nga talagang medyo late ko na rin siya nakilala mga kasembreros, at hindi ko alam na ganun pala yung pinagdadaanan niya in the first place, kasi kailangan mag-open up kasi yun yung parang isa sa mga sekreto na dapat gawin din ng mga may mental aspect, mental health issue. Mag-open up, hindi nila dapat dinidibdib at saka sinasarili mga kasembreros. So yun kasi sobrang tahimik din no, at saka hindi nag-open up, so dinidib niya lahat mga kasembreros. So yun po no, kaya napakahalaga po talaga ng pangalagaan at saka ang salita talaga ng Panginoon. Have you ever felt like David in need of a safe haven from the storms of life? When we face difficulties, we can follow David's example by seeking refuge in God and trusting in His guidance. We can find the strength to face any obstacle with courage and hope by placing our faith with God's or in God's wisdom and protection. So let's take a moment to reflect on how we can emulate David's trust in God during our own times of need. So, yun siya. Napakalaga nito mga kasembreros kasi so yung Panginoon natin ay sabi nga dito, iyuko ang tenga, no? Bow down your ear. So, hindi naman literal na sasabi na iyuko ng Panginoon ng kanyang tenga sa atin, but He will listen, no? Makikinig siya mga kasembreros, and sabi niya dito, deliver me speedily. Grabe no, ang problema siguro ni David, talagang urgent sa lahat ng urgent mga kasembreros, kasi nga alam natin ang story ni David na may mga battles siya no, from against surrounding cities, surrounding places, kasi nga he was a man of God. So ang Israel at that time ay talagang kaliwat kanan ang victory, kaliwat kanan ang tagumpay. So ang inggit at saka ang selos at saka ang galit ng mga kaaway, ng mga karatig bansa ay andoon. So si David ang sumalo nun mga kasembreros, but dito napatunayan ni David na at saka ng mga tao na nakakaalam ng victories at saka successes sa battles ni David, na when God is within your life, or God is in your life, or He will be by your side, ay hindi kanya pababayaan, and He will bring victories over victories sa ating buhay mga kasembreros. So ang ganda actually nito no, kasi ang Panginoon din dito ay parang hindi pinapahiya ng Panginoon yung mga taong nagtitiwala sa Kanya, because andun siya para makinig at saka tumulong mga kasembreros, kasi nga tinuturing ni David no, kagaya sa atin, dapat ituring natin siya na refuge ba, yung ating safety na haven, safety na lugar mga kasembreros, secure ba, kung sa isang structure pa ay siya, matibay na castle or kastilyo or muog mga kasembreros, isang pader na hindi kayang sirain ng kahit anumang dilubyo or disaster mga kasembreros. So naging fortress no, ito yung sinasabi ni David na dapat ay gawin nating fortress, gawin nating defense, na tayo po ay kayang iligtas ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. And yun nga, yung earthquake, talagang yung mga lindol na na-experience namin dito mga kasembreros, nagpatatag pa yun na aming pananampalataya, at saka nagpatunay ng protection ng Panginoon sa aming buhay at sa aming pamilya. No? And even sa mga places na protected mga kasembreros, at saka hindi gaanong naapektuhan ng lindol. So yung mga calamities, yung mga problems natin araw-araw, ay talaga may reason ang Panginoon. And ang pinaka-bottom line na reason doon ay to glorify Him, and that people would draw near close to Him mga kasembreros. Wala nang iba no, kapag tayo po ay may problema, ang paglayo, ang pagtalikod sa Diyos ay never maging solusyon. Yan po ay ating kapapahamak pa kapag tayo po ay tumalikod sa Panginoon. Okay? So, kung kaya the more that we face trials, the more that we draw closer to God mga kasembreros, kasi doon napapatunayan yung isang pananampalataya na kagaya sa isang ginto,
ay isinasalang sa apoy so that it will be proven and tested na tunay na ginto at saka tunay yung ating pananampalataya sa Diyos. Napakaganda, no? Napakaganda ng salitang ito, mga kasamaras. But in the meantime, ay yan lamang, no? Parati nating isipin at saka paniwalaan ng Diyos po natin ay iniyuko niya yung kanyang tenga, He listens, and He's attentive to our needs, mga in prayers, mga kasamaras. Of course, no? Kailangan dumulog tayo sa Kanya ng may pagpapakumbabang loob, malinis na puso, malinis na intention, pure ang ating intention, mga kasambreros, and i-confess natin yung ating kasalanan sa Kanya because He is righteous and just to forgive our sins, mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and prayer life, mga kasambreros, na naniniig tayo at saka nag-spend time sa Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you all.